Magandang gabi, kami ang ikapitong grupo. Ako nga pala si Alraji Emilias. At ako nga pala si Mustafa Arsan. Pag-grasis ng Dani, Amino Lava Haji Ismail. Makapudi Amarusin, At narito po kami ngayon sa isang panayam ng isang grupo ng pamilya kung saan sila ay nahati sa isang grupo o di kaya sa tribo ng mga Ilocano at ng Cebuano. So, una-una po sa lahat, nais ko namin kayong bigyan ng pagkakataon kayo magpakilala ang inyong mga sarili sa Magandang gabi. Ako si Mrs. Rasmit Santos Cosero. Matagal na maninirahan dito sa dito na lumaki. Sawa. ako naman si Kailan Cosero. Dito na rin ako nakagraduate sa So, maraming salamat po. No? Unang-una po sa lahat, bago po natin simulan ang ating panayam is nais po namin kayo pasalamatan sa pagbayag na kayo'y aming makapanayam sapagkat isa po ito ng oportunidad sa amin bilang isa ang mga mananaliksik na estudyante ng Pamantasang Mindanao. So, alam po namin na hindi po madali para sa inyo sapagkat kami po ay nakakadisturbo sa inyong oras na so, dapat sana ihilanin sa inyong mga kanilang trabaho. So, bago atin ang nasimulan ng ating panayam sa unang-una po is ipakilala niyo yung sarili niyo sa yung yung pangalan, yung edad, yung religion. Yung edad na lang po ang yung religion at tribo pinabibilangan po. Ako ay 53 years old. Roman Catholic. Ilocana. 27 years old, sa Mantatapti. Cebuano. Ilocana. I like your t-shirt. So, unang katanungan po, saang lugar po liunan po kayo ng lugar? So, since before po kayo nakapunta dito na ano po yung pinaka-origin natin? So, ang origin namin is from Luzon, Pangasinan, Santa Maria, Pangasinan. So, napatpad kami sa Mindanao kasi my parents before dito nag-work. So, hanggang dito na kami pinanganak. Dito na lumaki, gano'n. Pero may background po pa rin kayo sa pinagmulan nito talaga. Oo. Marunong kami. So, sa Luzon or specifically po sa Pangasinan, ano-anong mga tribo po ang meron sa inyong lugar po? At ano po yung pinag-iintindihan? Na Ilocano, Pangasinense, at saka Pangalaton. Yan ang dialects doon sa Pangasinan. Pero ang ginagamit natin is Ilocano. Magkaiba kasi yun. Dapat magkaiba kasi magkaiba rin ang ugali. So, maaari mo bang ibahagi ninyo sa amin ang kultura, yung tradisyon, at saka yung mga paniniwalang mayroon kayong mga Ilocano? Gaya ng Gaya mga kaugalian ko natatasa Kumbaga sa amin nung mga Marano is Ramadan. yung mga ganun. ayun, Christmas, well, usually sa Catholics, Christmas talaga. Sineselebrate yan. Yung Holy Week namin, parang yung mga fiesta, gano'n. Okay, Roman Catholic po kayo. So, pamilya po natin po, maaari po ba ipaliwanag dito sa amin kung anong klaseng lipunan ang meron kayo yung society ninyo doon? At saka, ano yung klaseng pag-uuno ang meron kayo doon? Kahit yung mga traditional ba yung mga namutin doon? Traditional. Mga may pagkakandi, mga dapat, mga ganun. As Mga leader. ang mga leader, hindi na gano'n ngayon kasi parang mga leader, politics na. Pero may isang portion po Sa malayo sa akin, sa mga kaya Benguet, gano'n ang mga, may mga tribo talaga na. Pero sa Ilocano, marami kasi yan, sa Ilocano, marami kasi lugar. May sa Baguio, may mga Ilocano din. Sumayo po sa Ilocano Sa Pangasinan.
So, pero before, hindi na kayo pinanganak Oo, ako pinanganak ako sa Iligan. sa Liga. Kailan kami doon pag may reunion, mga gano'n. Mga events. Sa malalaki. Pero yung mga kultura, yung mga practices, nasa Meron din. Ano pa rin yung ano ng doon minsan. magiging. So, kung maaari po, ipaliwanag ninyo sa amin, o di kayo ibahagi sa amin yung particular na lipunan na inyong tinirhan. Yun lang. Ng isa o hindi pa sa isang tao. Ito. So, specifically dito na talaga. Dito, kasi dito na ako lumaki. From, dito yun, pinanganak ako ng Iligan. From grade 1 to grade 3, doon ako sa Iligan. Aral. Pag grade 4, transfer na ako dito. Since grade 4 hanggang ngayon, nandito na ako. Grade 4. Hanggang ngayon. Since elementary. Actually, ito ka nila tapos. So may Ano yung life decision ba o yung parents? Parents ko. Kasi andito yung parents ko. Ang father ko noon is nasa College of Agriculture. Tapos, dito na rin yung, simating na sa pagko na ikinasal kayo, dito na ako Kasi, gusto nga ko dito kasi una yung private. Parang, Hindi ko pa iwan yung MSU na private. so, before mo tayo mag-proceed, no? Since dito po kayo nagtapos, at saka na pangasawa isang Cebuano, right? Cebuano. Paano po yung hatak niya sa mga anak? Anong pinairal po? Ilocano? Pagiging Ilocano? Hindi. Cebuano na talaga kasi wala man akong kasamang kausap na Ilocano. Bira na. Pag may naliligaw lang, gano'n. Pero nagsusulat ako sa wall. Yung mga sa paper, good morning, gano'n. Ano ibig sabihin ng good morning sa Ilocano, gano'n. Pag nagagalit ako, sa Ilocano kasi tunaw. Nag-ano ka naman, nagmumura ka na. Ganon. Pag galit ako, alam nila yun. Galit ako. Pero may mga alam pa rin sila mga... Konti. Kasi bihira na kami pumunta din. Masyado nang mahal yung pumasahe. So, ano po yung nag-udyok sa inyo na lisanin ng lipunan na inyong pinangutan, which is sa Pangasinan po? Ito ba may kinalaman sa geographical aspeto, sa hanap buhay, o sa iba pero di kayo maimang ito? So, nabanggit po ninyo na naparito kayo sapagkat dito nagtatrabaho yung mga parents ninyo. So, since naging parent na rin po kayo, bakit ano po yung naging rason ninyo? Bakit ayaw niyo talaga Palestino? At saka bakit hindi niyo naisipang doon manirahan sa dating Pilipinas? Maganda kasi, hindi na sure. Ganda ang buhay dito. Kung masipag ka lang dito, mabubuhay ka talaga. Kasi, kumpara mo sa ibang lugar, unlike sa Ibigat, malayo din din ang Ibigat at saka mas madali kumita ng pera dito kasi sa Ibigat. Lalo na kung tamad-tamad ka. At saka yun nga, ang climate, maganda talaga. Hindi ko talaga ipagpapalit ang MSU. Sa site mo, nilang sa anak. Second, May tanong po ba kayo na may umalis ito? Na doon manirahan asa rin kasi na doon yung hakigi or dito na rin? Siguro sa ngayon, oo. Kasi, kasi nakatigan years ako sa work ko, sa post ko. Mas maraming opportunity sa ibang lugar kumpara dito. So, mag-transfer ka nun if in case for kapako. Email ko ng anak ko. Every time po, dito na lang, every time po na makakapunta kayo doon, ano po itong isang bagay, hindi kayo mga bagay, or set of mga memories na pilit yung binabalik-balikan doon, na related doon sa Pangasinan na inyong pinapalihan. At saka, yung mga bagay, yung memories na talagang hindi nyo kayang limutin. makasama ko yung mga, bihira, lang sila.
Quality time ba lang? Inaano mo sa isa't isa. Parang ayaw mo nang putulin pagpakita mo. Kapag pag magkasama na tayo. Parang ayaw mo. Umiwalay sa kanila. Yan ba? Kasi iba talaga yung ano ba? Relatives mo. Gawan mo po sa lipunan, like yung sa, ano ba yun, sa lipun, sa Pangasinan, dyan ay yung pinanggalingan. Meron ba isang parte doon na, or isang memory doon sa Pangasinan na, aside from connection na gusto niyo? Yung sa lugar na yun. 100 Islands. Doon kasi 100 Islands sa Pangasinan, sa Alaminos. Sa medyo malapit lang sa amin. So sa mga usaping tribo naman po, ng Ilocano, sa mga Ilocano kasi nandun, usually nandun sila may connection ba kayo doon na like wala dito tapos pilit niya pinupuntahan pa rin? Like certain aspect po siya na gusto niyong maramdaman kaya pinupunta kayo doon. Meron ba? Related siya sa tribo. Meron din. Pero yung since wala na kasi yung mga parents ko, hindi na masyadong kung kailangan na lang pero andun pa rin yung mo as Ilocano. Kailangan mo talagang doon. Kasi iba yung culture nila doon, iba yung dito. Differentiate mo man yung nila doon. At saka dito na iba yung mga kaugalian doon, iba yung mga halimbawa na lang sa mga pagkain, gano'n. So, Doon na iba po. Di ba, nabanggit ko, isa sa kultura ninyo is yung pagkakaroon ng mga fiesta. So, pag may mga fiesta po, umupunta po ba kayo doon sa pagtripo ninyo? Or dito nyo na ay hindi na masyado. Kasi yun nga, sabi ko, mahal ng pamasahe. So, pumupunta na lang kami kung may mga reunion. Reunion. okay, so next po tayo. Sa lipunang ito, sa issue, ay, which is sa Maranao Society po, bilang inyong bagong tahanan na Kinagistan, ano ang naging pangunahing hatak po dito sa inyo bilang isang Ilocano? No? Like, di ba, first time po dito, nung kapanganak ka pa, hindi siya na napit sa inyo. Eh, masama ba siya? Negative o positive? Mahirapan ka ba? O Una naman, pagdating ko nito, siyempre, mag-adjust ka sa mga ugali. Kasi, di ba yung ugali ng Muslim, no? O Maranao, ganun. Iba yung sa amin. So, since andito ka nakatira, learn ka mag-adjust ka. Mag-adjust ka. So, hindi naman kami nahirapan kasi yung mga classmate ko, babae. Yung mga bahay na namin, okay naman. So, may mga kaibigan lang talaga kami ito na very close na. how about sa iyo? Like, dito kami rin natin nag-iari. So, pinanganak ka, siya pa mag-iari. Siyempre, step one. Paano po siya, like, diba, in the first days of school po, na ano po yung lang ito ng tatakbo sa inyo since you are surrounded by Maranao na iba yung bigwari, iba yung kultura pinasanayan, ano po yung naging Yung una, kasi hindi pa ako nakapagsabi sa mga Maranao. So, pero nung katagalan parang natuto na rin ako Maranao. Nagpapaturo na ako ng konti-konti. Hanggang sa naging fluent na ako sa liwain nila. So, yun. Pero ngayon, okay lang naman kasi marami na yung mga barkada na. So, pero in general po, hindi ko pala natakot na normal lang. Siguro kasi dyan, hindi nyo na So, paano nyo po may kukumpara yung ang kaibahan na lipunan ninyo doon sa Pangasinan, kung saan marami yung mga Ilocano na kapwa dito, at saka dito na more Maranao. May like in comparison po na lipunan sa Pangasinan at sa Balibo. Ano kung masasabi nyo doon? Mayroon ba silang pagkakaiba? Hindi kayo pagkakaiba? Sa dalawang rin kahit saan ka, halimbawa andun ka sa
Pangasinan. So kung anong nasa paligid mo, dapat i-adapt mo. No? Hindi ka man pwedeng mag-ano, diba? Ako parang estranghero na ako doon kasi hindi na ako masyadong pumupunta doon. So, matuto kang nakisalamuha. Live with them. Gaya ng ginagawa na ngayon. Ay, so yan po yung kumbaga pagkakatulad natin po ng Maranao at ng Pangasinan. Oo. Pareho lang naman kasi. Sabi nga nila, doon sa kabilang may masama. Dito may masama. Pareho lang naman. Sa Christian may mga masasama. Sa Muslim, may meron din masasama. Di ba? So, depende yan sa pakikitungo mo. So, wala ko siya doon sa Pangasinan na wala or emission. Meron pa kayo. Espiritu, Isang ginagawian niyo po. Isang gawain, o isang kultura, na tradisyon na ginagawa niyo doon sa Pangasinan. Kaya na kasi celebrate ng business. Fiesta. Kasi masyadong dito kasi. So, ikaw po kuya, nakapunta na ka po sa na po kayo doon. Hindi pa. Hindi pa. Kasi bala ko silang dalhin. Pagtapos na sila. Kasi dalawa pa lang sila. At pangatlo ko ngayon, si Marian, magbayad sa G 7 years. Yung bunso ko is senior high, waiting. So, 5 years, 6 years old now. Pwede ko na siya dito. Pero may ipag-lapang na. Diba? Punta ka doon. Wala kang sinasabi. Ito yung mga anak ko. Basta may trabaho na. Diba? Kasi sa panahon yan, kasi isa sa mga parang binibigyan para sila para Kahit pamilya. Yun nga sabi nila, pag wala kang pera, wala ka rin kaibigan, di ba? Totoo yun, di ba? Pera na meron kaibigan. Oo, dapat makikilala ko sino yung totoong kaibigan. So, proceed po tayo. Oo, mahaba na yun ha. Kasi kilometro na yun ha. Gagamitin po yung version natin. Sige. Sa usaping pag-adjust po, na nasabi niyo kanina, paano niyo po nagawang sanayin ang inyong sarili sa mga kakaibang kaugalingan, wika, at kulturang mayroon ng mga Maranao? Bakit? For example po, mayroong isang kaugalian, hindi sanay na yung mga Maranao sa isang tinatawag natin medyo. No? So, syempre, kayo po bilang isang Ilocano sa isang Cebuano, ano po yung, ano yung naging strategy niyo po para mag-adjust? Kasi syempre, hindi na naman natin may pagkakailan na maningay, magulong doon sa mga at saka medyo hindi siya safe for ligo. So, paano po kayo nag-adjust? Yun, halimbawa, may anak kami ng dito, gano'n. Ingat, makiramdam, umiwas. Tsaka pag sabihin naman anak na, huwag kayong makalat-kalat. Kasi alam naman natin yan, walang pinipili, di ba? Madadama yun, hindi. Pwede madama yun. Saka mag-adjust ka talaga sa ugali. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng, dahil ang sabi ko sa Christian, meron din mga palasubas. Diba? Sa inyo rin, meron din mga yung Tigas yung ulo. oo, yung ito ha, yung diretsyo na istorya ha, yan, ang gusto nyo eh. Diba? Diba, meron din sa inyo na mga bastos din. Personally, marami na rin akong naka-counter kasi para hindi ko matake mag-ugali na doon. O kasi, nagsasalita talaga ako pag gusto ko. Lumalaban ako pag nasa right ako. Sumasagot talaga ako. Oh. Hindi talaga ako nag-ano na yung oo na lang ng oo. Hindi talaga. So, paano po sa'yo, kuya, since guys, pa ngayon, So, sa akin naman, halimbawa, may nakawin na rin ako yun. So, nagbago din sa akin. Pero minsan maaalala ko talaga na, nandito parang sa lugar nila. O, parang ganun ba? Parang
parang may isipan na kailangan mong makisama kasi siyempre iba kami ng kultura, kapit silang mga paniniwanag din. So kailangan mo, para sa amin na mga hindi taga rito talaga, parang kailangan mo talaga mag-adjust. Siyempre makikisama ng talaga. Para iwasan. May hindi ka rin dito, may So, ano-ano yung ano-ano pa mga subok, pati kayo mga challenges ang inyong naranasan sa mga panahon na dito kayo sa Indonesia? Sige, mag-statement. Marami na. Sige. Saan tayo masimula? Ano sa pinaka-intense? So, kasi dito kami noon. Itong bahay kasi namin, kapaya namin. Kaya ako kasi ko na focus lagi. Brown University. Sinsintiado ko yung asawa ko. Yun. So, may pumunta dito. May biglang pumunta na. Pumunta siya. Kasi hindi ko yan dito. Parang, ito kasi noon, hindi pa kasi ito simentado, di ba? Kaya takot namin. Kaya napanap. Hero lang na maliit yung gate namin. Hindi ko matutulog siya. Sisigaw ba? Kaya tagi, umaga. Pero yung asawa ko nag-office na. So, labas ko sabi ko, anong kailangan mo? Saan yung asawa mo? Sabi ko, nasa opisina na. Sabi niya. Sabihin mo sa kanya, ha? Kasi ito noon, wala pa ito. Alam mo to, sabi na ito. Yung ano pa ito, tupa ka. Sabi niya, sabihin mo sa asawa mo, na kukunin daw itong part namin. Tatayo daw sila ng pintahan. Sabi ko, hindi pwede yun, sabi ko. Kasi, kami ito. Sabi, pwede. Sabi niya, sinigawan niya ako. Sa hostisya ako, sabi niya. Nagalit ako kaya hindi pa ako kumakain ng agahan tapos sinigawan ako. Sabi ko, nasa hostisya ka pala, ganyan yung ugali mo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit ka masyadong matapang daw ako? Sabi ko, sino hindi magagalit sa'yo? Sabi ko, papasok ka dito sa bahay namin, sigaw-sigawan mo ako. Kunin mo ba ito? Sabi ko, sabi niya, napasok tayo doon sa taas. Dito tayo mag-usap, dito naman tayo. Nagalit siya. Balikan daw niya ako, dalaman daw niya ako ng baril, ganun ba? Sabi talaga niya, balikan kita. Sabi ko, alam mo, matapang ka lang kasi may baril kayo. Sabi ko, galit siya lalo. Balikan talaga kita. Sabi niya, hintayin kita. Sabi ko, balikan talaga siya. Bumalik siya, may dalang baril. Sige po, tapos. Hindi, marunong din ako sa baril. Marunong din ako kasi, basta, marunong din ako sa baril. So, paano po? Mas matakot pa ako sa multo kaysa baril. Oo. Sa mumo. Yun lang galit. Galit siya sa akin. Kasi ano daw ako. Hindi maganda yung ginagawa ko. Sabi ko, alam mo ba? Sabi ko, wala pa itong commercial center, wala pa yung Gunstar, wala pa yung gym. Kasi yung bahay na yan sa kabila, yan ang bahay namin noon. Sabi ko, andito na ako. Biglaan, susunod dito, sasabihin mo sa akin na kunin mo ito, sabi ko, hindi pwede yun, sabi ko. Inanok ko yung karapatan ko. Kasi una-una, meron kaming kontrata. Siya, may hawak kaya siya. Oh. Meron kaming dito, deduction monthly. Sa salary deduction. Parang renta sa lupa, parang nilisa. Pero wala dito. Wala kasi itong lahat dito sa MSU. University na dito. Wala kang private dito. Yung iba dito, pinangkin lang nila, kanila. Totoo yan, wala man yan dito lahat. Kasi sa university mo na ito lahat. So, ano po yung naging benefit? Ang ending nun, sabi niya sa akin, yun na, balikan daw niya ako. Sige, hintayin kita. Bumalik siya. Kasi hindi man niya ako marilin. Ito ba, tinatakot kami niya ako, tinaganong-ganong. Sus. Umalis siya, oo. Pero hanggang ngayon, kita kami, smile na siya sa akin. Doon talaga ako na kasi ko. Dito ko. Ano lang yung guys?
noon, ano ko talaga, bakit ganitong klase yung mga tao dito sa mundo? Maliit ko pa minsan ako. Nag-uusap lang pala, nagsisigawan na. Oo. Diba? Ganun. Oo, parang biruan lang natin siya. Ay, ganun. Akala mo galit, no? Nalausap sabi ko, hindi nag-away. Yun pala, nag-uusap lang, may tumawa. Grabe yung adjustment namin dito. Kasi, pag hindi mahaba yung pasensya mo, hindi ka magtatagal sa emisyon. Yan ang totoo. Ha? Kung wala kang pasensya sa mga tao, oo, kasi iba-iba kayo ng paniniwala, iba-iba kayo ng ano. Meron pa nagsabi sa akin, bakit hindi ka magbalik Islam? Sabi ko, hindi man eh, ano man ako, katulik ko. Sabi ko, ikaw, bakit hindi ka mag-Christian? Sabi niya sa akin, kaya sukaran ka. Oh my God. Kaya sukaran ka man mo. Kaya ano to? Yun, tumawa na kami. Sabi ko, huwag kang ganyan. Kung ano yung paniniwala ko, irespeto mo. Kaya ako, nirespeto ko, ano yung ano ninyo? Sabi ko, yun. So, paano sa'yo, kuya? Ano yung naging challenge sa'yo sa pamamalaki? Aside from yung nasabi mo na bullying, Pinakamalala siguro sa Marami City. Oo, kasi ano eh, parang nagre-report lang kami sa atin siya, tapos biglang pinauwi yung ano, yung instructor namin kasi nga, pinagigila daw. Yung nakasanayan ko, parang ano lang, di ba, kunwari may pupukan lang, tapos may bukasan daw mo kayo, kaya okay na. Yun, nagtagal ng 3 araw, tapos biglang nag-gusto rin. Siguro yun, kinabahan din ako kasi unti-unti yung daan dito, nahimik na eh. Tapos, wala na lang na force evacuation yun. Kaya siguro, nakamatay. so, during sa Marawi City, nakapag-evacuate kayo or Andito pa kami mga 3 days. 26 na kami nakalabas. Kasi ayaw kong umalis. Ayaw ko talaga umalis kasi ayaw ko sa illegal. Kaya mainit. Oo. Tapos wala akong pera kasi iba, naka-message, ano nyo, graduation nyo pagka, 25? 25. 23 ng madaling araw, di ba 23 yung nangyari? 23 ng madaling araw, umalis kami, nag-market kami. Para sa graduation, sa 25. Naubos yung pera ko, 1,000 plus naman yung tira sa akin. Tapos pagkahapon, naghira na sa paano na ito yung mga binili namin? Oo. Paano na ito? Patay. Sabi ko, kaya ayoko yung umalis kasi wala akong pera. Sabi ko, paano ba ito? Sabi ko, tapos wala pa kaming bahay nun sa Iligan. Sabi ko, saan kaya? Kasi hindi talaga kami umalis kasi akala namin, yung gulo na yun, matapos ng overnight. Sanay na kami dito eh, sa gira, di ba? Lagi nagkakutukan, gano'n. Oo. So, yung mga nabanggit niyo po, yung gera, kapag sumusunod na sa kayo, yung kaaway na parang nag-akin na hindi sa kanya, na ano, hindi ko po ito nagulit sa inyo na inamit na lang kami dito. Hindi. Never yan, Hindi. Ayaw. Dahil iba pala dito, ganyan, hindi kami safe dito, kaya anis lang dito. Hindi, magandang matibay. Hindi kasi kung iisipin mo, hindi lang naman dito yung may gulo eh. Buong mundo naman eh, meron eh. Sadyang ano. Kahit saan ka pumunta, meron pa! Yung bombing! Oh, Sali ako! Oo. Yung pa ako dito! Yung sa asawa ko yung mata niya. Nandun ba sa Lapit lang. dun sa mismo munisipyo? Parang dyan sa may tiles dyan yung buwan, yung bomba, di ba? Malapit na tapos. Yung second na row namin, maraming vacant. Diyan ka lang sa pintuan, parang dyan ka lang tayo. Tapos si third row, ang bomba. Kita ka tayo. Pero mabait ang Diyos, ano na kasi, di ba, gano'n, alam niyo sa anime, di ba yung may mga anime na, may gano'n na salamin, yung mga transparent, Parang mga shit. may shield na duman talaga sa akin. Tapos, napapigil ako, pag, ano ko, nawala na naman yung salamin. Yun, nakita ko yung sumabit naman doon sa harapan.
Yung asawa ko, magkatabi-kami siya, napuno siya ng dugo. Pero ako, wala akong dugo. Yung ako, yun lang ang naramdaman ko. Lahat na nakakaganda sila. Sigaw ako ng sigaw. Tapos may naisip ko, walang nakatayo dito. Sabi ko, nilagyanap na ako ng sugat. Ganun, wala talagang dugo. Grabe ano na Diyos. So, di ba, it's very recent yung bakit incident na tapos yung tragic lalo na kayo is ito pala kayo. Hindi talaga yan nag-consent ka. Like, oh my God, this time around is Sa tinagal-tagal ko, dito. never talaga. Never ko talaga naisip na may bomba, ano kami ng bomba. Kasi sa TV ko lang napapanood dyan yung pagsabog. Sabi ko, totoo talaga. Kasi may mga ibang tao kasi dito sa emission na after that incident kasi is nag-ibang na kasi tinagurian na hindi safe yung issue for mga non-maranaw, Muslim. Kahit So, sa saan ka inyo, pumunta. hindi talaga. Sabi ko naman sa kanila, yun ang explanation ko. Kahit saan ka pumunta, kung mangyayari sa'yo, mangyayari talaga. Kahit nakahiga ka nga, kung mamamatay ka talaga. Diba? Isipin niyo lang sa akin. Prone talaga kami na matamaan. Pero bakit hindi? Hindi pa oras. Okay, so Sige, next pa. Sige. Sige, ha? number 12 na tayo. Ha, okay. So, tinagatagal ng panahon na nandito kayo sa Maranao area, may mga pagbabago bang naganap sa iyong sa iyong life, sa pagkikipagmuni mo, sa kultura mo, sa wika mo, pwede kayo sa mga paniniwalang meron kayo. May mga pagbabago ba? For example, is yung mga dating kaulalan mo is parang hindi sa ginagawa. Ngayon, hindi kayo salita kung dati is hindi na sinasalita. May mga Sinasalita, ginagawa ko pa rin. Pero halimbawa, kaharap ko kayo, yun ang time na magsasalita din ako ng Maranao. Kasi hindi ko ginagamit yan kung hindi kailangan. Depende sa kausap, sitwasyon. Halimbawa, pinagsasabihan ako ng hindi maganda. Kasi akala na Christian ako, hindi ko makaintindi. O yun, sinasagot ko siya ng Maranao. Kasi ilang beses na nangyari sa akin. Hindi madala yung bubuya ko na. So walang pagbabago sa anong meron ka dati yung pinalakyan mo, walang employees. Ikaw kuya, since di ba napaka-complicated sa part kasi half-break kayo, di ba Ilocano tapos Cebuano. So paano ba yung nababalance like, dapat ito yung isultin ko, dapat ito or talagang choice niyo na sa mga anak niyo is Cebuano lang. Cebuano talaga kasi hindi naman kami magdadagdag. Kasi dito na talaga kami naman. So, pero marunong kayo sa Cebuano. Oh, For example po sa daily routine ninyo, ano yung ginagamit niyo na salita? Cebuano. Cebuano, kung minsan may English, kung minsan may Tagalog, kung minsan may Maranao. Ganyan kami dito. Mekos. So, di ba magkaiba kayo na ano yung common na ginagamit yung salita since Ilocano yung mga ninyo? Marunong ka mag-Cebuano? Oo. Cebuano. Cebuano, Tagalog. Ang namin dito talaga. So, parang normal lang kung walang influence. Kung ano yung meron kayo. Pero sa pananamit, nag-adjust talaga kami. Nag-adjust kami. Kasi, iba't ito di pwede mag-shorts, gano'n. Minsan long sleeve, gano'n. Hindi talaga namin inaano yung ano na maapuso yung ano na disrespect yung ano yung Aside from mga damit po, yung mga pagkain po, oo, masarap yung pagkain yung wakas, yung randa. Parang Marunong ako magluto ng wakas. so yan yung isa sa influence sa inyo, no? Sa mga pagkain po, no? Isa yan sa aspeto, bigay factor ng kultura. Kayong mga Catholic is baka yung mga pork? So paano po, since nandito po kayo, yan, kumakain pa rin kayo dito? Sa iligan.
Sa illegal lang. Pero pag nandito kayo, Ay, wala. Kasi kabibili dito ng mga religious practices, saan ko kayo nagsisip? Oo. Wala nung nabumbahan itong chip. Doon na kami sa Big Street, sa chapel. Big Street yung katabi na nire-repair ngayon. Kami ng mosque. Mosque, katabi na yung medyo malaki. Doon na kasi parang ayaw na ng mga tao dito. Yes, kasi trauma. Roma na. Except Roma na talaga. Sa'yo po kayo, wala nagpapapag. Wala na. Kasi yung buong ba, wala ako dito na naliliw ako na. Sige. So, diba kay naman since majority kasi is Maranao yung nakakasama. This is my bunso. Hello, Dom. Kita mo So, sa kabila ng mga nabanggit ninyo mga pagsubok, gera, mga paman, family incident, saka yung mga pagbabago. Ano yung kultura kay Tribunal nanibago sa inyo? Yung kulturang kinamulatan ninyo o yung kulturang meron kayo dito sa na-adapt ninyo sa ano yung mas pinaiiral ninyo, mas lumalabang? At sa ano talaga, hindi ko talaga maano yung kultura mo. Kaya yan ginagisnan mo eh. Pero nag-a-adapt kami sa kultura dito. So, Ina-adapt namin kung ano yung community na pinitirahan namin. Nakikibagay kami. Hindi namin pinapaano yung kultura namin doon sa ano, since andito kami. pero kapag andun kayo, Pag andun kami, ayun, doon. Since andito kami, So it means pag nandito kayo, mas malamay yung dito. oo, na ginagawa. oo. Tapos pag Andito ka eh. Dito ka na lumaki, dito ka na. Nakadepende sa lipunan. Oo, kung saan ka nakaan. Sa tagal ng panahon na inyong pamamalagi sa lipunan Maranao, specifically dito sa Emisyo, ano ang masasabi niyo pinakamalaking impluensya sa inyo ng area na ito? At bakit? Yung pinaka-influence talaga. Like, ang klaseng influence. Marami Marami kasi. sa'yo positive ba o negative? Try na lang natin sa negative yun. Bakit? Kasi nabanggit na sa pinaka... Paano po sa positive? Kasi aside from sa nabanggit nyo po na weather, kasi gusto nyo talaga yung weather dito. So, sa lipunan dito sa Emisyo, aside from the aksidente at saka yung weather na malamig na para mas malamig talaga dito. Yun nga, ang una namin isa, ang bread and butter dito. Bread and butter dito. Dito, di ba? Yung ba ma'am yung sakura? Oo. Palaka. Sarap pala. Palaka. Plastic. Lulu. Yun nga, na-adapt na talaga namin ang ano dito. Ito nga sila lahat, halos kanakain, may sili na. Nagkahanap na sila ng sili. So yung ang pinapoint out niyo po is pinakamalaking influence ito ng mga Maranawisi pagkain. Oo. Kaya at saka yung ano, may mga, yung closeness mo sa mga families na, Yung mga kaugalian. oo, yung mga kaugalian. Yun nga sinabi ko, hindi naman pare-pareho. So din sa ano po, di ba kayo sa common kasi sa mga Maranawisi nagpapastig ka or Eh, hindi yun, kasi hindi ko. Liliit ako. Pero pag Ramadan, hindi kami kumakain sa tapas like nagpapakita kami ng mga kasi alam na namin yun eh. Parang disrespect kasi sa kanila. Kasi alam na namin na bawal. Hindi, tahimik. Tahimik ang ano. Hindi din kami mag-iingay. Kasi nag-observe din kami kung ano yung mga ano ninyo. how about po sa ugali? May mga influensya ba sa iyo yung mga ugali Maranawisi? Oo, yung anak ko lumaki dito, matatapang. Yung mga bosses, di ba? Matatapang sila parang hindi. Palaban yung mga anak ko. Hindi. Sa totoo lang ha. Kasi, noon, maliit pa ito. Inutusan ko.
may binili. Pagtapat ko dyan sa gate, may humagi sa kanya ng fruit salad. Pumasok siya dito, dala niya yung binili niya. Grabe daw, Napasakasa ako na. galit siya. Saan yan? Saan? Sabi niya. Yun, umalis na. Narinig ng kuya niya. Lumabas yung kuya niya. Lumabas yung gano'n. Hinabol nila yung gano'n. Kasi mga Hinabol nila, hindi ko alam, nahabulin nila hanggang dulo ng commercial center. Ang akala ko hanggang dyan na kay Glo nila habulin. Labasin ako. Sabi ko siya. Nahabulin ako. Parang na rin akong nag-isip. Nakakawal ko na rin sila kasi. Tumating doon talaga sa ano yung upper comes yung pag ano na daan. Pag ganun na. Sus, parang ako mamamatay sa ito. Saan ko? Pagdating ko dun sa gitna, hindi ko alam kung saan ko sila hanapin. Kasi nakaganon yung daan eh. Pag ganon. Hindi na lang nakikita yung pigmas na binigay ko sila na parang nag-ano ba, nagbigay ng silaw ba na ano. Pagdating ko sa silaw ako doon. Nabigot. Sinigaw talaga ako. Yung narinig nila yung pusis ko, bumalik silang dalawa. Sinigaw talaga nila yung kasi parang ako na-collapse. Sabi ko, dapat hindi na kayo umapat dito. Yun, matatapang. Ang laking marawi ng mga bata, matatapang. Hindi umaatras pag kasi ang orientation ko sa kanila is huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong mauna. Sabi ko, pag pinakialaman kayo, sige, wala, depensahan mo yung sarili mo, di ba? Alam nga, magpapatay ka na lang dyan. Oo. May karapatan kang Oo. Yun ang ano ko sa kanila. Kasi yung papahilang siya na mabait. Kaya mo. hindi kasi sa pagkakaano ko rin kasi kaya syempre ako kasi lumaki rin ako sa Christian Music. Yung Christian kasi hindi sila ganyan. So, mabait sila, yung tono ng boses, hindi talaga yung sigawan. So, iba talaga yung mga. So, since nasabi ko na na-employ siya in sa ugali. So, yung specific ko lang po sa ugali ko is yung uri ng pananalita. Tapos yun sa pagkain po is nagluluto rin kayo dito na good pagkain pananaw. So, normal na rin dito. Oo, normal na yun. Kasi parang yun ang naaano na namin na, dito sarap na lang. Yung talagang yung maanghang-anghang. Yung nga, bakas at saka. Yung eldest ko, pag kumain ng, pag nagluto ka ng bakas, kunti lang yung kanin niya. Puno na yan, puno na yung ano niya, puro bakas. Sabi ko, kuya, ulam yan, hindi yan kanin. Ay, kanin talaga sila kumain pag ano So, in terms of leadership po, ano po ba influence sa'yo yung mga kahal ng leadership? leadership sa ano? Sa mga Sa marami. mga mananakaw. Like, for example, po sa mga hindi kayo makakabote dito lang. Nakakabuti ka na. Nakakabote kayo ng sinisip. Yes. So, paano po yun? Like, Dito, ang votation, yung totoong votation, sasabihin sa iyo kung sinong iboboto mo. And, wala kang freedom. Walang freedom. hindi kasi sa iyo. Oo. Kasi, kung sino yung sinabi nila, yun ang iboboto mo. Kasi binabantayan ka man habang nagboboto. Tinitingnan ka, ginagawa. Kasi hindi kung totoo yan. Wala kang freedom pa kung sino iboboto mo. So kami, kung sinabi, di yun nalang isulat mo. Para walang gulo. O, di ba? Kalabas ka pa kaya ng buhay dyan. At saka, hindi ka naman yayaman kung iboto mo yung gusto mo. Sa ano po ba? Sa kapaligiran ng society na English or Maranao, ano po yung influential niya sa maganda ba or ba? May maganda, meron din bad. Depende sa ano mo. Balance lang. Balance lang. So, sa last po tayo. Kanta ka pagkatapos ha. Marami. Hindi ako sinta. Okay. Sa panghuling katanungan po, anong katuturan sa buhay, hindi kayo kaalaman sa buhay ang iyong natutunan sa lipunang Maranao na maaaring magbigay ng totoo sa iyong kapwa Ilocano? Lesson learned na nakuha mo dito sa
pagtira mo dito sa mga emisyon na pwede mo i-share na sa mga kapwa mo. Pasensya. Pagsuto ng pagkain. Pasensya kasi sabi ko nga, kung hindi mahaba yung pasensya mo dito sa emisyon, Malawi, hindi ka magtatagal. Yan sana yung isa sa ganda eh. Sa pasensya mo. So, in terms of ano po, like, yung aking perspective po namin yung kapwa season 1 at saka inumana na negative po dito sa like negative na pananaw ng inyong kapwa sa Marawi. No, ano yung masasabi niyo sa kanila? Ayun, sinasabi ko na, hindi lahat. Gaya din sa atin dito na, meron din masasabi. Kasi meron talaga kami mga families dito na close talaga. Para na rin mga kapatid pa. Sa mga tao. Oo. Hindi ko sinasabi na, ganito na, ganito, kapatid ko. So, yun lamang po. So, yun lamang po. Thank you so much for letting us dive, no? Hindi. Ano ba kayo? Kailangan po kami as Hoy, bakit may pagganyan sa tumastos pa kayo? sige lang, okay. Pero mali kayo nang binili, dapat ko, John. Wala pong Sige, okay. Walang coke sa Kainin natin ito. Tsaka, sige.